Yan na yung almusal natin. Halika't kakain tayo. Pritong itlog, noodles, kunting kanin at saka kape. So let's go, samahan nyo ako. It's a good day everyone. Ito, kagigising lang natin at unang araw na day off natin nung pumasok tayo sa trabaho. Samahan nyo ako. Kahit tatanghali na dito, sabihin ko pa rin na umagahan. Luto tayo ng noodles at saka itlog. Okay. Nagpainin ako ng tubig. Nahin muna natin yung noodles. Ito ang buhay abroad. Akala ng iba, masarap lagi ang inuulam ni OFW. Hindi ko totoo yan. Yan, noodles. Ang ulam natin yan. With prito tayo ng itlog. Sabihin natin. Kumusta naman mga kababayan, mga OFW? Kumusta ang buhay nyo dito sa abroad? Mga kababayan ko sa mga panig ng mundo at mga kababayan ko sa Pilipinas. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Actually, meron ngayong mga pagpunta ka social media, ito yung mga noodles, itlog. Hindi mo man nila lahat ng OFW. Pero parang ito yung, kumbaga, pagtawid tugtog ng isang OFW. Lalong-lalo na pag yung kalagitnaan na ng petsa, totoo yan. Yung OFW, wala ng budget. Talagang yan, ang pinakamadali. Noodles, itlog, disclaimer lang po, hindi ko naman nila lahat. Pero, totoo yan, mga kababayan ko, mga OFW, yung mga katulad kong nag-uulam ng ganito, pa-comment below. Madali lang kasi lutuin to. Pag tinatamad ka, mag-prito ka lang. Mga ilang minuto lang, meron ka ng ulam, diba? Talagang ganyan ang buhay OFW, tis-tis lang. Ano, ulam natin. Yan, noodles, yan yung magiging ulam natin. Madali lang. Kumbaga, pang survival. Hindi OFW. Noodles. Tapos itlog. Katalo na. Try ko lang natin. Sabi nga nila, OFW ay hindi madali. Napakahirap. Totoo yan. Kasi, para sa akin, OFW ay isang napakalaking sakripisyo. Ang hirap mapalayo sa pamilya. So, okay. Yan na yung almusal natin, noodles. Luto na. At mag-prepare pa tayo na lang ng itlog. Diba? Saglit lang kapag tinatamad ka. Okay na siya. Prito na tayo ng itlog. Katalo na. Okay, yan na natin. Yan na yung partner ng ating noodles. Almusal. So, luto na. Samahan nyo akong kumain. Ang bilis, di ba? Yan yung basic lang. Yung ginagawa ng isang OFW pag nagmamadaling magluto. Disclaimer lang din, kung nasabi ko,
Hindi ko nilalahat ng OFW, pero karamihan. So, let's go! Ayos na. Samahan niyo ako at kumain. Isang basong kape, konting kanin, noodles at itlog, katalong na. So, let's go! Samahan niyo ako kumain. So, ito. Hali na kahit kakain na tayo. Kahit na time check 2:20 na ng hapon, late kasi tayo nagising eh. Kasi unang day off natin ngayon, simula nung pumasok tayo ng trabaho. Tsaka ito, ulam natin. Kape, noodles, kanin at saka pritong itlog. Katalo na yan. Actually, pumasok lang ako nung 17, tapos nag-day off na ako ngayong 19. Siguro tataka yung iba, bakit nag-day off ka na agad? Kasi ang day off namin is once a week, di ba? Ang day off. Kahit saan naman. Kasi nagbibilang kami ng counting magmula Friday hanggang Thursday. Kahit saang araw yan, ay magiging day off mo. Depende sa pangailangan ng business needs. Sabi nga, as per business needs. Pwede ka rin mag-day off ng Friday, tapos susunod, medyo mapalayo, pwede ka mag-day off ng Thursday, tapos kinabukasan, Friday. Ganyan kasi may nangyayari malimit. Tulad ng sabi ko, depende sa pangailangan ng ating trabaho. Ganun yung sa amin, sa pinapasukan ko. So, halika't, kain na tayo. Ito naman sinasabi ko eh. Diba? Hindi lahat ng OFW laging masarap ang kinakain, inuulam. Tiyaga lang talaga. At maya-maya, kunting social media, tapos tulog na naman, bukas pasok na sa trabaho. Ito pala yung inuupahan kong room, partition, worth of 60 KB. May nagtatanong ay papakita ko. Actually, mayroon akong video doon. Ito noon. Eh, wala pa akong time. Sige, pag may time ako. Kasi ng iba, ina-expect nila na porket nasa abroad, ang ganda ng tirahan, maluwag, masarap ang kinakain, di ba? Hindi lang nila alam. Pero, disclaimer lang po, hindi ko nila lahat, pero sa tingin ko, palagay ko, mas marami ni OFW na yung sinesweldo is sabihin natin na basic lang. O baka marami pa dyan yung kumbaga, below the minimum wage. Yung sabi nga nila. Hindi lahat ng OFW maswerte. Yan ang katotohanan. Mga kababayan ko, mga ka-OFW, pa-comment below kung totoo yung sinasabi ko. Dapat dito na ako kumakain kasi doon sa kusina namin sa labas. Kusina namin, hindi sa labas. Kusina namin, iba ka may magluluto rin kasi yung flat holder namin dito talagang family siya. Meron silang 2 anak. Tapos mga kasama namin is party-partition. Eh, pagod din ng mga yan. Tulad ko rin, kain, tulog, trabaho, ganyan lang talaga ng sakripisyo. So, gusto kong kumain doon, mas maluwag. Kaso iniisip ko baka meron yung mga kasamaan ko dito sa flat na magluluto sila. Of course, maantala rin yung oras nila kasi papasok din sila ng trabaho. So, halika kain muna tayo. Kain muna ako.
ganito talaga buhay abroad. Kasi minsan, hindi lang minsan, all the time, kailangan mo talaga magtipid, magtiyaga. Iniisip ng iba, tulad sabi ko, laging masarap kinakain, inuulam. Disclaimer lang po, hindi ko nilalahat. Meron naman talaga yung laging masarap ang kanilang inuulam, pero hindi lahat. So maraming salamat sa inyong pagsama at ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. At kita-kits sa masunod kong mga videos. Mga kabayan, mga OFW, stay safe, goodbye.